Good morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon, isa na namang edisyon ng Morning Devotion ang ating matutunghayan ngayon pong Monday morning. I hope and I pray na kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Ang aking pong ibabahagi sa umagang ito ay may kinalaman pa rin po sa ating tinatalakay tungkol sa mga disciple ng ating Panginoon. Ang una po nating tinalakay ay si Pedro. Ngayon po ay si Juan. Ang sabi po sa 1 chapter 13 verse 23, katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Sino po ang hindi nakakakilala kay John the Beloved na isa sa mga alagad ng ating Panginoon? Ipinagmalaki ni Juan na siya ay mahal ni Jesus sapagkat hindi niya sukat akalain na ang isang tulad niyang makasalanan ay maaring mahalin ni Jesus ng gayon na lamang. Hindi niya maaring ipagmalaki ang pagmamahal niya kay Jesus sapagkat alam niyang iyon ay kulang. Ang alam niya na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal na ito. Ito ang unang yugto ng pagkaalagad, ang damdamin ng hindi pagiging karapat-dapat sa kadakilaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Bukod sa pagiging alagad ng pag-ibig, si Juan din ay kinikilalang alagad ng katotohanan. Bakit kaya mga kapatid? Sapagkat lagi siyang naghahanap ng katotohanan. Ang kanyang ebanghelyo ay pagsaksi sa katotohanan. Kaya nga sabi na sa 1:8:32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So ang katotohanan ay pagpapalaya, ngunit ang kasinungalingan ay umaalipin. Ito ang dahilan kung bakit laging tumatabi at tumihilig si Juan kay Jesus sapagkat nais niyang laging marinig ang sinasabi ni Jesus na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sapagkat ang mundo'y maibigin sa kasinungalingan, nangangailangan tayo ng tupad na tulad ng kay Juan upang maipakilala sa mundo ang Panginoon ng katotohanan. Sapagkat ang tao ay madaling masilaw sa kasinungalingan, nangangailangan tayo ng katiyakan upang akayin ang tao sa Panginoon ng liwanag. Sapagkat ang tao ay mahilig maruyo sa kasinungalingan, nangangailangan tayo ng determinasyon upang dalhin ang tao sa buhay ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay nangangailangan ngayon ng mga bagong Juan na magpapalaganap ng pag-ibig ni Jesus at magpapalaganap ng katotohanan. Kaya hindi aksidente na ikaw ay nakikinig ngayong umaga sa ating morning devotion. Kailangan ka ng ating Panginoon upang maipalaganap ang pag-ibig at ang katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon. Tulad ni Juan, marami rin tayong mga kakulangan. Hindi natin sukat akalain na tayo ay tawagin, piliin, include ng Panginoon sa kanyang ministry. Ganon kabuti, ganon katapat ang ating Panginoon. Hindi niya tinitingnan ang ating dating kalagayan. Ang nais niya sa bawat isa sa atin ay nakahanda tayong sumunod, maglingkod at maging bahagi ng kanyang mga alagad tulad ni Juan. Kaya nga, nawa ay ipalaganap natin ang pag-ibig, ang katotohanan, sapagkat ito ang kailangan ng sanglibutan upang magkaroon tayo ng buhay at ganap at kasiyasaya. Nawa bilang mga tagasunod, bilang mga naglilingkod sa ating Panginoon, tulad ni Juan, maging bahagi rin tayo ng katotohanan at pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon upang ang Panginoon ay malugod, magalak, matuwa, mapangiti natin siya ang bawat isa sa atin.
Purihin ang Panginoon. Amen. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Monday. Isa na namang edisyon ng morning devotion ang aming natunghayan sa pamamagitan ng iyong alagad na si Juan. Salamat po Panginoon dahil damang-dama namin ang iyong pag-ibig, ang katotohanan na tinanggap namin sa iyo. Bayaan mo na sa mga oras na ito, maranasan namin ang iyong pag-ibig at maging alagad kami ng katotohanan tulad ni Juan, upang ang iyong kalooban ay mamayani, lumaganap sa sanglibutan ito. Samahan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan at huwag niyo po kaming pababayaan. Ingatan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. At maramdaman namin ang iyong presensya, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Pinagpipray ko po sa iyo ang iyong mga anak na papasok sa tanggapan, opisina na kanilang kinabibilangan. Samahan niyo po sila. At ganoon din po ang iyong mga anak na may mga negosyo, patuloy niyo pong pagpalain. Ang iyong mga anak na naghahanap buhay, Panginoon, tulungan niyo po sila. Marahil ang iba sa kanila ay walang masakyan sa mga oras na ito dahil sa kakulangan ng mga jeepney. Tulungan niyo po silang makarating sa kanilang papasukang trabaho, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain niyo kami. Pinag-pray ko rin sa iyo mga kapatid namin na may karamdaman. I-bless niyo po sila. Ipuin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay at papagtagumpay niyo po sila at tulungan mo overcome ang mga bagay-bagay na dumarating sa kanilang mga buhay. Maraming pong salamat. Samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami. Nawa ang aming natutunan ay maging instrumento ng pag-ibig at katotohanan tulad ni Juan na iyong alagad na sumunod at naglingkod sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion. Ngayong Monday morning, we pray na patuloy niyo yung nararanasan yung kabutihan at katapatan ng Diyos sa inyong mga buhay. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti. Hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!